Sa ating pagpapatuloy dito sa ating programa, ay nasa linya na natin itong ating makakapanayam ngayong hapon na ito mga kabombo dyan sa parte ng Estonia mga kabombo. Ang ating Bombo International News Correspondent, Ma'am Erica Del Rosario para sa ating Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Hi! Ayan. So sorry. Baka yung headphones ko. Hello po, naririnig nyo na po ba ako? Yes ma'am, malinaw na ma'am. Hi, kumusta po kayo? Yes, Magandang ma'am. hapon. Magandang hapon ma'am. Ayos naman po kami ma'am. Kayo po ma'am dyan sa bansang inyong kinaroroonan. Anong oras na po dyan ma'am? Parehas po ba dito sa Pilipinas ma'am? Hindi. Ngayon is 11:35 ng umaga pa lang. So maghahapon pa lang. So 6 hours difference from the Philippines. Yes, ma'am. Ma'am, dito sa ating usapan, kakamustahin lang namin itong mga ganap dyan sa inyong bansang kinaroroonan. At bago lahat, ma'am, maikwento po ba ninyo kung anong kontinente itong bansang inyong kinaroroonan at ilang years na po kayo dyan po sa bansang iyan? Okay. So, nandito po ako ngayon sa Estonia. Usually, before ako pumunta dito, hindi ko alam kung saan ang Estonia eh. So, malapit siya sa Russia. Border siya ng Russia to the east. Tapos sa north naman, ang border niya is Gulf of Finland. So, malapit kami sa Finland. Then sa south naman is Latvia. So, Baltic region siya sa Europe. And Eastern or Northern European as a category. Usually malamig. Pag summer naman, hindi bumababa yung araw or minsan konti pa lang tapos maliwanag na naman. So, ganun yung sitwasyon ngayon. Probably yung issue ngayon is about sa Russia kasi malapit kami sa Russia, madaming gera, ganyan. Pero hindi naman, safe naman dito overall. Yes. I've been here since 2021, so almost 5 years na. Yung asawa ko is Estonian. And yes, so far, tahimik ang buhay. Ibang-iba sa Pilipinas. But yeah, nakakamiss din naman ang Pilipinas, especially pag ganitong holidays or Yes, ma'am. season. Opo. Yes, ma'am. So pag-usapan natin, ma'am, patungkol sa Christmas dyan po sa Estonia. Ano po yung mga ganap kapag Christmas dyan or kapag bare months din po ba dyan? Talagang holiday season na din parang Pilipinas or iba po ang kanilang tinatawag na Christmas? Ibang-iba. Sa atin kasi pagsisimula pa lang ng September, di ba? Agad-agad naka-decorate na ang mga malls, nagsaset up na tayo ng Christmas tree, nandiyan na yung mga Mariah Carey songs, mga ganon. Pero dito, iba kasi nagsisimula pa lang pag first Sunday nung Advent. So last November 30, doon pa lang binuksan yung Christmas lights or Christmas tree. Tapos every city, especially dun sa mga malalaking syudad, meron silang square, parang town hall na sineset up nila yung mga malalaking Christmas tree nila. Tapos may market, pwede bumili ng mga goods from vendors or mga nagtitinda ng iba't ibang products, food, ganyan, tsaka souvenirs. So ibang-iba compared sa Pilipinas. So parang parehas din dito man na may baratilyo or food bazaar dyan po sa Estonia. Yes, ganyan. Yes. Pero ibang food, mga normal food na patatas, sausage, mas okay pa rin ang pagkain comparing sa Pilipinas at saka dito. Yes, ma'am. Ma'am, kamusta yung kultura nila dyan po sa Estonia? Lalo na simbang gabi ngayon, nagsisimula na sa atin. Dyan po, ma'am. Dito, since pumunta ako dito, kasi ang Estonia is like categorized na one of like the atheistic countries. Wala silang masyadong religion. Even yung
asawa ko walang religion, hindi siya Katoliko, hindi siya Muslim or whatever. So, hindi ganap yung simbang gabi katulad sa atin na every day, 'di ba? Starting ng simbang gabi, may mga mass. Pero dito wala. Ang sineselebrate nila or yung mga bata siguro is yung start ng December 1 na merong mga Christmas socks na malapit sa mga windows, nasa bintana. Tapos yung mga parents na parang dwarves, binibigyan ng mga chocolates, candies, yung mga or toys, yung mga Christmas socks ng mga bata. Pero walang simbang gabi as far as I know. Kasi kung meron, makikita ko sa mga Filipino community na nagsisimba sila eh. Pero yun, walang ganon dito. So ibang-iba for sure. Opo. Dito kasi sa Pilipinas, ma'am, ang diwa ng Pasko kapanganakan ni Jesus. Diyan po ba ano yung diwa ng Pasko sa kanila? Ano po yung nakikita natin? Santa Claus po ba? Mga dwarf? Yes, correct. Mostly Santa Claus. Ang first time kong mag-attend ng Christmas party nung bunso kong anak, may Santa Claus talaga. Nag-hire sila ng mga Santa Claus na nagbibigay ng gifts sa mga bata. Iba yung diwa ng Pasko dito eh. Parang festive siya. Tapos Santa Claus mostly bigayan ng gifts. Pero yung religious part, parang hindi ko ma-feel or makita masyado. Yes, ma'am. May mga Christmas carols din po ba dyan sa Estonia, ma'am, na kinakanta? Lalo na caroling. Wala din. Walang caroling. Kami nakatira kami sa apartment. So mostly sa mga syudad, parang building complex sila. So ang hirap mga rolling pag ganun, 'di ba? Pero wala. Unfortunately, walang mga nangangaroling na bata na ganyan. Pero may mga fairs or Christmas fairs naman or mga concerts, events na nangyayari. Pero yung nangangaroling, wala masyado. Or wala talaga ako nakita, unfortunately. Yes. Siguro dahil malamig. Joke lang. Yes, ma'am. Ma'am, dyan po may mga munito-munita or mga bagsak presyo sales din po ba dyan sa inyong bansang kinaroroonan? Pag ganitong Burr months or December? Yes, meron. Nagsimula siya nung Black Friday sale ba yun? Last week of November. Tapos hanggang ngayon, merong mga sales naman, food, mga chocolates for the gifts sa mga bata, sa mga loved ones. So meron naman. Pero hindi ganun ka-exaggerated katulad ng sa atin, di ba? Pag pumunta ka sa SM, kaliwat kanan, ang daming sale. Dito pili lang, pero meron naman. Yes, ma'am. Mga exchange gift po, ma'am, sa bansang yan, may nakikita kayong exchange gift? Usually, sa mga Filipino communities, kapag nag-host kami or nag-organize kami ng Christmas party, meron naman exchange gifts. Pero as a family, kasi yung mother-in-law ko tsaka asawa ko Estonian eh. So, pupunta kami sa bahay ng mother-in-law ko. Siya yung parang Santa Claus na nagbibigay ng gifts sa mga bata sa amin. Pero obviously, kami naman, bibigyan namin din siya kasi nakakahiya naman, di ba? Yes. Pupunta kami na wala kaming dala. Pero yung magbubunutan, hindi ko pa na-experience yun, unfortunately. Yes, ma'am. Ma'am, sa mga pagkain naman tayo, anong pong usual na hinahanda ng mga Estonian na dyan po sa bansang kinaroroonan nyo kapag ganitong Kapaskuhan or Noche Buena kung tawagin dito? Okay. Ang usual na food nila during these holidays is sausages, roasted pork, potatoes, either mashed or parang oven potatoes, yung mga patatas, salads, cheese, smoked salmon or ham. Hindi katulad ng ham sa atin ha, hindi malalaki yung parang ham slice lang, ganyan. At saka nagbe-bake yung mother-in-law ko ng sarili niyang cake. Walang fruit salad, unfortunately. Madalang siguro ang spaghetti. Pero
So, maliit lang siya na salo-salo. Kasi ang Estonia, maliit na bansa lang siya eh. I think 1.3 million population lang overall. At ang na-experience ko every time na magpapasko kami sa mother-in-law ko is, kami lang talaga, parang walang extended family. Hindi katulad sa atin na pupunta lahat ng kamag-anak, pinsan, relatives sa isang bahay tapos mag-host ng Christmas party. Dito kasi hindi eh. Kami lang, yung mother-in-law ko, yung asawa ko, mga bata, yun lang. Or kung sino man yung bisita namin dito sa Estonia. Pero hindi ganun ka festive pag Christmas Eve. Yes, ma'am. Nag-try na ba kayo, ma'am, na nagluto ng Filipino food dyan kapag ganyang mga holidays? Yes, actually this year kami yung mag-host ng Christmas party. So dito namin gagawin sa bahay. Imbis na pumunta kami sa mother-in-law ko. And yun yung balak namin, magluluto kami ng Filipino food para naman ma-experience nila at saka nakakamiss din ang Filipino food. Pero sana makahanap kami ng pang fruit salad kasi wala silang fruit cocktail dito. Yes, so hanap muna kami. Opo. At ma'am, maiba naman tayo sa bagong taon naman. Ano yung kultura ng Estonia sa bagong taon? Kasi tayo, ma'am, naglalagay ng gas, yung prutas na bilog-bilog, mga pera, tinatapon. Diyan po, ma'am, sa Estonia. Walang ganun dito unfortunately. Pati yung fireworks, 'di ba, sa atin ang daming mga paputok, ang ingay-ingay. Merong mga turotot naman, pero yung fireworks kasi bilang lang, parang regulated kasi dito. Lalo na sa mga syudad or mga bigger cities. Walang masyadong ingay. Parang konti lang. Sige, countdown. Tapos after that, wala na. Back to normal na naman sila. So, ibang-iba talaga kaysa sa Paskong Pinoy. Sigurado. Yes, ma'am. Yung pagkain ba nila ng pang-Christmas, ma'am, parehas din yung hinahanda pag New Year? Yes. Depende siguro sa pamilya. Pero usually ganun din. Roasted pork or chicken, patatas. Pero usually ngayon yung mother-in-law ko nagdadagdag din ng rice. Kasi yung anak kong isa ayaw kumain ng patatas, kailangan kanin. So, pero dati usually walang kanin, ganyan. So more on patatas sila at saka tomato, cucumbers, ganyan. So almost the same ng hinahanda nila sa Pasko. Yes, ma'am. Ma'am, dito sa Pilipinas, ilang years na kayong hindi nagpapasko, ma'am? I think umuwi kami ng December 2023. So 2 years na. So yun, matagal-tagal na rin. Pero kakauwi lang namin this year. Pero iba pa rin yung ganitong season eh. Nakakamiss din yung mga bata, lalo na may bata kami dito. Hindi nila ma-experience yung Paskong Pinoy na gusto ko mangaroling sila, sumama sila sa mga pinsan nila, ganyan. Dito kasi wala eh. Yun yung parang nakakalungkot din. Yes, ma'am. And siguro, ma'am, kung may nais pa kayong banggitin na mga hindi nasaklawan ng aking katanungan or pagbati na din sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas, go ahead, Ma'am Erica. Wala naman. I mean, ang Pasko dito, ibang-iba talaga sa Pilipinas. Kasi yung Pasko natin festive, religious side, covered din natin. Tapos, sobrang saya. Lalo na nung childhood ko, pag naalala ko, nangangaroling kami. Parang ang saya kong makakuha ng pera kahit magkano lang yan, di ba? Tapos, pag Pasko, pupunta ka sa mga kamag-anak. Kahit di mo kilala, magmamano ka para makakuha ng aguinaldo. Dito kasi wala. So, ang parang kinakasaya ng Pasko dito, lalo na pag nagsusnow, tapos may Santa Claus, maganda naman yung environment, ganyan. Pero overall, parang iba pa rin ang Pasko sa Pilipinas. Yes, ma'am. Yeah. Okay. At binabati ko din yung mga kamag-anak ko dyan. Taga Pampanga ako, pero sana
Who knows, 'di ba? Baka may nakikinig. Pero maligayang Pasko po at saka manigong bagong taon. Sana po safe kayong lahat diyan at fruitful ang inyong holiday season. Yes, ma'am. And maraming salamat, Ma'am Erica, sa inyong oras at advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. God bless po, ma'am. Thank you po. Have a good day. Bye.